mag-isa. Dalawa ho pasabog ngayon, no? Pero unahin ho natin to. Una, tinitignan po ng ating Department of Justice na kasuhan ito po si Sara Duterte ng anti-terror violation ng anti-terror law. Ay, mabigat yan. Mabigat ho yan, mga Jen. Mabigat ho yan. Anti-terror law. Ano pa ho isa? Dalawa yung pasabog na yun eh. Pangalawa ho pasabog. Alam na ng DOJ kung sino ang hitman na kinuha ni Sara Duterte. Alam na daw nila by name. Oh my God. Alam na nila ang pangalan. Alam na nila ang pangalan, mga Ojero. Tukoy na raw nila at iimbestigahan na lang daw. Grabe, ang bilis, no? Ang bilis. Well, iba, may mga secret sila kung paano na ginagawa yan eh. Oo, pero in-announce yung kanina. In-announce yung kanina nung spokesperson ng DOJ. Panoorin natin mga Kojero kasi nagulat ako eh. Nagulat ako guys. Nung sinabi, tukoy na raw nila kung sino. Hindi, nagulat din ako. Pati kayo nagulat. Pati kayo nagulat. Ako rin nagulat eh. Sabi ko, talaga, tukoy na nila. Ang bilis ha, wala pang 1 week. Wala pang 1 week. Kailangan doon nila by name. Nakakaloka. Oo. Pero panoorin natin yung buong yung buong press con. Kasi marami siyang detalye dito na ikinuwento, lalo-lalo na doon sa pag-aabla na gagawin. Justice kanina. Panoorin na natin. Isa, yesterday po, na-serve na ng NBI ang subpoena para sa kanya. Isa po dun sa mga tinitignan na posibleng violation daw po niya ay sa anti-terror law. Ano po ba yung dahilan para po maisipan na posibleng siya po ay lumabagsak? Batas na kinirmahan pa po ng kanyang tatay. First and foremost, kami po ay nagpadala ng subpoena VP Sara para po mabigyan ng pagkakataon na magbigay linaw sa kanya pong viral na video kung saan galit na galit po siya, nagsasalita at nagbigay po ng banta. Ngunit itong banta po na po, hindi lang po sa pag-iisip. Dahil po yung banta na yan ay sinimulan na niyang gawin. Meron na pong acts that commence the threat to the life of the president dahil nanggaling din po sa kanyang bibig na meron na siyang kinausap na tao na in-identify na kung sino ang mga target. Binigay na po ang pangalan, maliwanag po ang instruction at ano po ang gagawin. At kung tinanong po kung kaya niya gawin na tapusin yung 3 target, ang sabi po, yes. At it's no joke, no joke. So, you have to understand that in the proper context. The Vice President is the beneficiary. If ever the President's office is vacated by death or incapacity. Totoo yun. So, you have to Siya talaga in that beneficiary. context. Now, what is due process of law? It is enabling every person accused or charged of a crime to explain your side. And we will provide that. The National Bureau of Investigation is the appropriate agency which is tasked by law to be the primary agency whenever there is a national security issue concerning high-ranking officials, including the President. That is why the NBI has started the investigation and is doing everything, including getting the statement of the Vice President on who is this person that she talked to and contracted to do this criminal act. Ang bigat ng kaso niya agad, no? Anti-terror law din. Oo. Terorista agad yung qualification niya eh. Yung pasok ng kaso sa kanya, terorista agad. Bigat nun, guys. Hindi nun. Babalikan lang natin. Pero nag-react na si Sara Duterte dito, mga Kutsero. Puntahan natin yung reaction muna niya. Puntahan muna natin yung reaction niya kasi I think this is important. Mahalaga po ito para magkaroon tayo ng tamang konteksto dito sa sinabi ng DOJ. Ang sabi po kasi ni Sara Duterte ito, sabi niya, Duterte warns playbook of anti-terror law and AMLA might be used against her. Ito yung sinabi niya kanina sa press con. Di ba, may mga kanina nag-livestream tayo, may mga nagko-comment. Coach Jared, si Sara may press con, ganyan.
Kasama po ito sa mga sinabi niya. Hmm. Ang sabi ko ni Sara Duterte, sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng first family ng president dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan nyo ang security niya, ibig sabihin ba papatayin na ako? Sabi niya. Why will you double the security? Yun. Alam niyo mga kutsero, again, this is gaslighting. Alam niyo, si Duterte, itong babae, at least itong babae, ay reyna ng gaslighting. Oo. Ito ko mga kutsero, unaan ko kung kanino siya natuto ng gaslight. Natuto siya mag-gaslight sa tatay niya. Oh. So kung si Sara Duterte ang reyna ng gaslighting, ayun, tatay niya ang expert na nagturo sa kanya na kung paano magsinungaling ng ganito. Binibigyan niya ng intriga, nilalagyan niya ng intriga yung pagpapalakas ng security ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Kung babalikan naman natin ang kwento, bakit nilakasan ng security ng first family? Kung di ba naman siya isang timang at kalahati, nagbanta siya sa buhay ng ating Pangulo. Kasi, again, wag ho tayo magpaligaw sa drama at sa pagsisinungaling ng mga taong kaalyado sa mga Duterte. At lalo-lalo na kay Sara Duterte. Hindi ko importante dito kasi hodang conditional threat or not. Sinabihan niya ng DOJ Senator Bato at Sara Duterte. There's no such thing as a conditional threat. Walang conditional threat. Ang meron lang ay banta. That's it. Pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. Yun ang dahilan nila eh. So, papatayin na ako kasi nilalakasan na yung security niya eh. So, malamang papatayin na ako anytime soon. Yung sinasabi ni Sara. Hindi. Nilakasan ng security kasi nagbanta si Sara na papatayin ang Pangulo. At kung papipiliin tayo, mga kutsero, kung papipiliin tayo sa kung sino ang mas magandang isalba, yung Pangulo o pangalawang Pangulo, syempre doon tayo sa Pangulo. Dahil ang pangalawang Pangulo ay spare tire lamang, panakip butas sa pagkawala ng Pangulo. Panakip butas lang yan ang pangalawang Pangulo. Wala akong pakialam kasi hodang mas marami siyang naging boto kay PBBM. Wala akong pakialam kung 32.6 million ang naging boto niya kumpara sa 31 million ni PBBM. Wala akong pakialam. Dahil ang Pangulo, at the end of the day, ang Pangulo ay si President Bongbong Marcos. At ang pangalawang Pangulo ay si Sara Duterte. At ang mandato ng pangalawang Pangulo ay maghintay sa panahon na ang Pangulo ay mamatay o ma-injure o masugatan na hindi na niya magagawa. Malalang sakit, permanent disability, sa sobrang lala ay hindi na niya magagampanan ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Doon lamang siya papasok. Di ba nga kanina, pinag-usapan natin kanina, dito sa naunang live stream natin kanina, na itong si Sara Duterte pala, kaya siya pumayag na maging pangalawang Pangulo, pinangakuan daw siya na hindi tatagal si President Bongbong Marcos ng buong termino niya. Pinangakuan siya ng ganon. Kaya siya pumayag ng pangalawang Pangulo. So, imagine, my goodness. Kaya pala kating-katay maging DND Secretary para hawak niya ang militar. Kaya pala nagtampo nung siya ay hindi ginawang DND Secretary. Ikukumpara naman siya kay Secretary Gibo Chodoro, hindi naman siguro, it's a no-brainer. Di hamak na mas matalino at mas mahusay sa kanya si Secretary Gibo Chodoro. In fact, mas presidentiable pa si Gibo Chodoro kaysa sa kanya. Ulitin ko, mas qualified pa maging Pangulo si Secretary Gibo Chodoro kaysa sa kanya. Tapos magtatampo siya dahil siya ginawang DND Secretary. Maging mahusay ka muna, Sara. Dito pa lang, pinakita mo na hindi ka mahusay sa mga nangyayari na ito. Sabi pa ni Sara Duterte, ito. Sabi niya, on face value, the complaint do not hold water, Duterte said.
adding that, Duterte said, adding the believes the government, or she believes, adding she believes the government wants to use the Anti-Terror Act as during her father's presidency, despite concerns that it could be abused to go after her properties and assets. Yun. Tapos sinabi niya, tinitibes daw siya. Ikaw ng lahat. Ikaw ng ikaw ng binibinay, ikaw rin ang tinitibes. Oo. Ang problema doon sa dalawang tao na yun, pareho silang kurap. Pareho silang kurap. Oh, ano ba sabi? Ito. Ano ba yung gusto nilang gawin sa anti-terror? Ano ba yung gusto nilang gawin kaya sila nag-charge ng anti-terror law? Gusto nila mag-cancel ng passport? Gusto nila ma-red notice sa international? So hindi ka makakagalaw overseas? Gusto nila mag-AMLA, Anti-Money Laundering Act? So, pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. Sabi. O ba't hindi mo i-argue to sa DOJ? Di ba, pinapasamon ka ng NBI, Sara Duterte? Pinapasamon ka ng NBI. Pumunta ka ng NBI, magpaliwanag ka. Better yet, pag pinasamon ka ng fiscal, ng DOJ, pumunta ka, doon ka magpaliwanag. Isulat mo lahat yan sa isang pleading. Sulat mo lahat yan sa isang pleading. Tapos, saka ka magkukuda. Yan, ganun yun. Hindi yung magpapapresscon ka na magpapapresscon, tapos one-sided, hindi ka pwedeng tanungin, hindi ka pwedeng wala, ikaw lang ang pwedeng magsalita. Oo. Parang nung ginawa niya, nung siya ay nag-meltdown, ako na ang magmamoderator, sabi niya. Diba? Pero nang gusto niya siya lang ang may control. Oo. Hindi napapayag ang Pilipino dyan. Nakakakita na kami ng mga senyales ng diktadura kay Sara Duterte. Mukhang aware na ang sambayan ng Pilipino dyan. Allergic na ang Pilipino sa mga katulad ni Sara Duterte. Imagine mga kotsero, sino ang tinatawag ng mga dilawan na magiging diktador? Si PBBM, di ba? Sino ang naging diktador eventually? Si Sara Duterte. Ganon kalupit, guys. How the tables have turned. Oh, how the tables have turned. Tuloy natin sinabi ng DOJ. Bakit daw kinasuhan ng anti-terror law si Sara Duterte? Kaibigan ko lang po ito. Bakit po posibleng may paglabag ito pong si VP Sara sa anti-terror? Okay. Mahirap pong ipaliwanag, ngunit pipilitin po natin paliwanag. Meron po tayong batas na anti-terror law. At tignan niyo po ang Section 4 describing the acts of terrorism. And one of the acts defined there as punishable in Section 4 of the terrorism law is when one engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers the person's life. Yan po ay nakasaad, klaro sa ating batas, na kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Lalo na po kung ang purpose yan ay to intimidate and create an atmosphere or so fear. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Can you imagine a situation where the Vice President is accused of plotting against the life of the President, Correct. and then the President actually dies? Will the people accept the Vice President to succeed the President when he is Ayun ang people even power talaga. under a cloud of doubt how he would accede to power? So, Correct. napakaseryoso po yan. At nakakatakot po yung senaryong yan na mangyari sa pagbabanta ng ating Pangulo. Paano po gagampanan ng ating Pangulo ang kanyang tungkulin bilang Chief Executive na kailangan po magbigay ng serbisyo, tulong sa lahat ng mamamayan kung may banta po sa kanyang buhay? Obligasyon po ng Pangulo na magpunta sa mga lugar kung saan po kailangan siyang magbigay ng tulong, makipag-usap sa mga taong bayan. Mahihirapan po. The work of the President will be impeded by this serious death threat. And that is why it has to be addressed immediately. It has to be quelled.
at its inception, hindi po tayo papayag na magkaroon ng senaryo na magkakaroon po ng delikadong sitwasyon ng ating Pangulo dahil siya po ay halal ng bayan. Siya po ay representante ng bawat tao, bawat Pilipino. Kaya po, ang anumang bagay na ginagawa laban sa Pangulo ay ginagawa rin pong bagay sa lahat ng Pilipino. A threat to the President is a threat to every Filipino. Right. Hindi po maaaring mangyari yan at gagawin po ng gobyerno ang lahat ng nararapat para protektahan po ang isang halal na pinuno. Ngayon, alam natin na may death threat sa buhay niya. Aakyat sa pagkapangulo si Sara Duterte. Palagay niyo ba papayag ang 31 million? O sabihin natin, tanggalin natin yung DDS. Tanggalin natin yung boto ng mga DDS. Papayag ba ang 30 million na bumoto kay Presidente? Na ang taong nagpapatay sa Pangulo ang nagiging susunod na Presidente? Maski mga kakamping, mga kotsero, hindi papayag dyan. Galit ang mga kakamping kay PBBM, pero maski mga kakamping, hindi sila papayag dyan. Baka totoo tayo maka-experience ng people power. Pangatlong people power. Baka sumama pa ako sa people power na yan eh. Sa pag nangyari yan. Makikisa ako sa mga Pilipino na lalaban dyan sa posibleng pagiging Pangulo ni Sara Duterte. Ang maaasahan po ng ating kabayan mula sa Department of Justice ay isang patas, ngunit masinsin na investigasyon para po maprotektahan natin ang enforcement ng rule of law. Marami tayong mga adhikain bilang mga Pilipino na magkaroon ng pantay-pantay na trato sa batas. Ito po ang isang pagkakataon na papapatunayan natin that no one is above the law. Yun. Mataas ka man, influensya ka man, o wala, ang batas po ay dapat promotekta sa iyo. Yung pagbabanta po sa buhay ng isang tao ay napakalaking kasalanan po niyan. Lahat po tayong Pilipino, we hold sacred life. Our religious beliefs, our Christian faith, our religious faith and belief give so much primacy to threaten a person's dignity and everything else. So we should understand it in that context. Hindi po tayo papayag na magkaroon ng disturbance na ganyan dahil ang pagpapatupad ng batas ay proteksyon po ng lahat, hindi lang po ng Pangulo. Nalaman na po natin ang pangalan ng agent na naka-assign dyan. At tuloy-tuloy po ang investigasyon. Narinig niyo yan? Narinig niyo yan, guys? Narinig niyo? Ulitin ko, in case hindi niyo narinig. Just in case hindi niyo narinig. Hilig ko, hindi niyo narinig eh. Delayed reaction kayo eh. Pero niyo ito yung tanong. May leads na po ba kayo sa assassin na papatay kay President Bongbong Marcos? O ito sabi. Ito yung sagot. In that context, hindi po tayo papayag na magkaroon ng disturbance na ganyan dahil ang pagpapatupad ng batas ay proteksyon po ng lahat, hindi lang po ng Pangulo. Nalaman na po natin ang pangalan ng agent na naka-assign dyan. At tuloy-tuloy po ang investigasyon. Huli ka! Huli cow! Holy cow! My goodness! Ulo! Kilala na siya, guys. Ito ba yung nakakagulat? Alam nila by name. Pangalan. Alam nila yung pangalan. Pero ini-investigate. Siyempre, kailangan sigurado. Kailangan kasi open shot case. Kailangan sureball. Oo. Alam na nila, guys, kung sino yung agent. Kung sino yung hired hitman. Agent Jonathan Morales. Oo. Alam na nila. Kilala na nila. Diyos ko.
ko, kinakabahan na si Sara Duterte nito.